welcome to our online Bible School for Adults. Ito po yung paraan natin na mag-usap tungkol sa lessons mula sa salita ng Panginoon through our online connections. Para po sa session na to, we will begin with a series about parables. But before going to our particular topic, pag-usapan lang po natin, ano po ba ang ibig sabihin ng parable? The English word parable comes from the Greek term parabole. This term literally means to place alongside. So a parable compares one thing to another. Sa gospel, pag gumamit si Jesus ng parables, kinukumpara niya ang katotohanan ng tungkol sa kaharian ng Panginoon at ng ating daily experiences and activities. Pag nakikinig ang mga tao sa parables ni Jesus, meron silang twists na nakikita. Nadidisturb yung kanilang assumption. Nababago yung kanilang karaniwang pagtingin sa mga bagay-bagay. Ang mga examples nito, pag titignan natin yung time ni Jesus Christ, marami sa lipunan na mababa ang tingin sa iba. Pero pagdating sa parables ni Jesus, sila yung bida. Marami rin naman sa lipunan noon na matataas ang tingin ng mga tao sa kanila. Pero pagdating sa parable ni Jesus Christ, yung mga taong yon ang nakakatanggap ng rebuke. So, the assumptions of the people are disturbed by hearing the parable of Jesus. And of course, the lessons from these parables can be taught to us. Pwedeng maituro sa atin. So, ang parables ni Jesus na nakwento sa kanyang community ay may katotohanan na pwedeng matanggap ng iba't ibang mga tao beyond their culture. Yung parables ni Jesus ay paraan ng kanyang pagtuturo upang maibahagi niya kung ano ang karunungan na nanggagaling sa Panginoon. And once the parables are heard, na-etch sa puso at sa kaisipan ng tao, and over time, through the Holy Spirit, through the Spirit of God, nare-reveal yung implication ng parable na yun sa buhay ng mga tao. At nire-remind tayo ni Jesus Christ sa isang verse according to Mark chapter 4 verse 9. Anyone who has ears to hear should listen. Kaya kung ang Diyos ay nagtuturo sa mga parables, kailangan nating pakinggan hindi lang yung kwento, pero yung katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos na gusto niyang ilagay sa ating mga isip at puso. So let us proceed with our lesson. Ang lesson natin ngayon ay the Pharisee and tax collector. Babasahin ko po ang text galing sa Luke chapter 18 verses 9 to 14. Babasahin ko po sa English. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everybody else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood up and prayed about himself. God, I thank you that I'm not like other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God, for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. So ito yung parable of the Pharisee and the tax collector. Ang parable na ito ay actually kadugtong ng
ng the parable of the persistent widow sa chapter 18 verses 1 to 8. At yung parable of the persistent widow ay tungkol sa panalangin. Yeah? Tapos ang ginawa ni Luke, pagkatapos ng parable ng persistent widow, isinunod niyang ilagay itong the parable of the Pharisee and the tax collector na tungkol parehas sa panalangin. Yung naunang parable ay tungkol sa pagsagot ng Panginoon dahil sa persistency. At dito makikita naman natin ang pagtingin ng Diyos hindi lang dahil sa persistency pero dahil sa motivation at content ng puso. Makikita natin ang characteristics ng dalawang magkaibang tao sa kanilang pananalangin. Una, yung Pharisee. Sino ba ang Pharisee? Ang Pharisee, sila yung tao na mataas ang katungkulan sa religious life ng community ng Israel. Pero nung nagpunta siya sa temple, hindi siya nagpunta upang i-develop talaga ang kanyang prayer life at connection niya sa Diyos. Kundi nandun siya para i-announce niya sa mga nakikinig kung gaano siya kabuti at kung gaano siya compliant sa lahat ng batas. At dahil doon tingin niya, na-satisfy niya yung standard ni Lord dahil sa kanyang performance. At dahil sa pagtingin niyang ganun sa kanyang sarili, meron siyang tendency na tumingin pababa sa ibang taong nakapalibot sa kanya. During the time of Jesus, mataas ang tingin ng mga tao sa mga Pharisees. A Pharisee belongs to a religious sect na napaka-compliant at napaka-devoted nila. Ang tingin ng mga tao sa kanila ay godly, napaka-godly ng mga taong ito. Kaya ganun na lang ang respeto na tinatanggap nila in terms of religious life. On the other hand, yung tax collector na nanalangin na kasama ng Pharisee ay merong hindi magandang connotation para sa mga audience ni Jesus. Ang tingin nila sa mga tax collectors ay robbers, parang magnanakaw. Ginagamit nila ang kanilang posisyon to gain wealth mula sa mga tao. At dahil doon, ang tingin sa kanila ay mga traitors. Dahil under sila ng Roman Empire, mga traitors, pinagkakakitaan nila ang mga tao para maging mayaman sila. Tapos, magkaiba rin yung posture ng prayers nila. Ibig sabihin, kung ano yung laman ng puso nila, nagmamanifest sa posture ng kanilang pananalangin. Yung isa, habang nakatayo at pinagmamalaki yung kanyang sarili, yung isa naman, yung tax collector, ay binibit niya ang kanyang dibdib. Ano pang description na makikita natin sa tax collector? Sabi sa binasa natin, the tax collector stood at a distance. Nandun siya sa malayo at hindi makalapit. Ang feeling niya, wala siyang karapatan mag-join. Wala siyang karapatang lumapit dahil sa kanyang social status na makasalanan ng tingin sa kanya. Hindi siya pwedeng pumasok gaya ng pagpasok sa templo nung Pharisee. Maliban doon, hindi rin siya makatingala sa taas dahil alam niya na yung conviction ng kasalanan ay dinadala niya. Kaya ang nasambit niya sa kanyang panalangin, Lord, have mercy on me, a sinner. Hinihingi niya ay kapatawaran. So we can see the difference, no? Yung isa, he was exalting himself, kung gaano siya ka-compliant sa kanyang nilang religious laws. At namang isa, meron siyang shame
meron siyang guilt, at dahil dun sa nararamdaman niya, he was so aware of his sins, isa lang ang alam niyang kailangan niya. It is the forgiveness that comes from God. At ngayon, dito papasok yung twist na binibigay ni Jesus Christ. Sino sa kanila ang lumabas na justified before God? Sinong may katanggap-tanggap na disposisyon sa harap ng Panginoon? Ang twist dito ni Jesus Christ, kung sino ang nagiging humble kay Lord, sila yung nakaka-experience ng atoning gift of His grace. It is not because of our performance na pwede nating sabihin we deserve something from God. But it is by being humble and recognizing our weaknesses that God's favor is bestowed upon us. At ito yung common wisdom sa ating spiritual life. Ang katotohanan na ang kababaang loob ay tinitignan ng ating Panginoon. At ang pagmamataas natin sa ibang kapwa at sa ating mga sarili ay mas naglalayo sa atin sa puso na gusto ng Diyos ma-develop sa ating buhay. So let us learn from the experience of the Pharisee and the tax collector. God bless po.